Hello mga kasabong, Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System members, shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System subscriber, shout out sa lahat kong mga followers, shout out sa lahat kong mga viewers, shout out sa lahat kong mga subscriber, at shout out sa lahat kong mga sharer. Shout out sa lahat, di ko na kayo maisa-isa dahil ang dami nyo na. Salamat sa patuloy nyong pagsusubaybay sa aking vlog. Kahit bumaba pa ang kita ng vlog ko, as in kalahati na lang ang natira sa kita ng vlog ko. Ewan ko ano ang ibig sabihin nun. Bumaba ang kita ng vlog ko. So ito guys, may pag-uusapan tayo. Init. May pag-uusapan tayo about sa manok na chop suey. Pagsabihin natin chop suey, multiple crosses yan. Pwede yung nahaluan ng mestizo, native, hybrid, o anuman klaseng pagka-chop suey yan. Pero sa gulay, ang chop suey, yun ang pinakamasustansyang pagkain. Kasi halo-halo siya pero lahat ng sustansya nandyan. Iganyan mo isipin ang chop suey na manok. Huwag mong isipin na chop suey ang manok, pangit na. Huwag. Ihalin tulad mo sa chop suey na gulay na andyan lahat na klaseng gulay pero masustansya. So sa manok, positive mo isipin, chop suey manok mo. So andyan ang cutting, andyan ang gimnis, andyan naman ang nervyos, andyan naman ang utak. Lahat ng positive. I-positive mo ang pag-isip mo sa manok mong chop suey. Huwag mong isipin na negative. Huwag mong isipin na negative. Bakit? Kasi walang pure na manok. Kahit nga master breeder, sabi niya, at least 5 crosses ang isang bloodline na pinaka-pure. Kung sabihin natin pure, pinaka-pure na daw, at least 5 crosses. Master breeder na yun. Ayaw ko lang pangalanan. Master breeder yun. At least daw 5 crosses na ang isang pure na manok na sinasabi nilang pure. Sabi niya wala talagang pure. At least 5 crosses. So mayroon nga siyang 12-way watch, 11-way watch, 11-way hatches, 12-way hatches. Meron siyang ganun. Ang master breeder na tinutukoy ko. So it means wala talagang pure. So kung chop suey manok mo, isipin mo sa positive way. So chop suey, mayroon andyan ang cutting, andyan ang gimnis, halo-halo. Cutting, gimnis, kunting takot, utak. Bakit kung may takot ang manok mo, hindi yan susugod na susugod. Aatras yan. Positive, isipin mo sa positive way. Huwag yung takot, pero hindi tatakbo. Aatras lang. Ganan po. Huwag mong isipin na ang manok mo chop suey, hindi na mananalo. Ako, wala akong pure na manok. Wala akong pure na manok. Lahat yan multiple crosses. Pag may manalo, i-breed ko dito. Pag may manalo, i-breed ko dito. Pero napapalabas ko magagaling. Ganon po ang breeding. Non-stop experiment ang pag-breeding. Kung sabihin mo, ito nagpapanalo na sa'yo, baka sunod taon tatalunin ka na. Kaya kahit kung may winner ka na kursunado mo ang laro, pwede mo i-breed yun. So ganyan po ang breeding. Trial and error. Ganun lang po. Kaya wala pong pure na manok. Mas maganda ang chop suey kasi andyan lahat ng style. Yan po, sarili ko po yung pananaw kasi ang manok ko chop suey pero nagpapanalo. Ang mga kalaban ko ang mga kasali sa entry na nilabanan kong derby gamit ang mga chop suey na manok, Ox KBDF, Carlo, James Ang, sino ba yun? Mga kilalang farm. Manok ng Mayor, Mr. Brown. Yun ang mga kasali sa inintrahan kong derby last May 14. Kaya, ang manok na chop suey, pwede kahit saan ilaban. Hindi yun, chop suey manok mo, hindi na pwede gumit na. Huwag mong isipin na negative na chop suey pangit na agad. Huwag. Dapat, ang pagiging chop suey ng manok mo, gawin mong positive. So,
chapsuy, may cutting. O may cutting, may gameness, may konting nervyos, may utak. Kasi ang roundhead, ang nervyos ng roundhead, hindi takbo. Ilag, ayaw magpatama. Kaya wag mong isipin na chapsuy manok mo tatakbo na. Hindi. Kung maayos mo yan pagka kondisyon, walang takbo yan. Kahit basaan pa ang away. Kita nyo naman mga laban ko, di ba? Wala akong pure na manok. Multiple cross yun. Chapsuy yun. Yun ang example ng chapsuy. Pero, titibay. Ang titibay. Kaya, wag nyo isipin na chapsuy manok nyo, matatalo na kayo. Isipin nyo sa positive na paraan. Na lahat meron na manok mo. Cutting, gameness, kunting nervyos, utak, andyan sa manok mo. Kaya naging chapsuy yan. So, ang pagiging chapsuy, natural lang yan sa manok. Ang pagpili mo lang. So, paano piliin? So, sa bawat sparring, tingnan mo kung sino nakakauna. Yun lang. Tingnan mo sino nakakauna. 2, 3 palo na nakakauna. Yun ang magaling. Kahit chapsuy, yun ang magaling. Kaya, wag yung nakakaganti nga ng maayos pero pang-apat naman, ano pa igaganti mo kung may tari yun? Di ba? Ganun lang po kasimple pumili ng manok. Kahit anong klaseng manok, basta ako pipili, ang pipiliin ko ang nakakauna. Kahit mahina man ang palo, basta nakakauna, yun ang pipiliin ko. Nasa pagkukondisyon na yun, paano mo palakasin yung palo. Ganun lang po. Wag nyong i-negative ang isipin sa manok na chapsuy. Kasi ang manok na chapsuy, ang kumpleto sa fighting style. Cutting, gameness, konting nervyos, utak, yun ang kailangan ng manok. Ipakita ko sa inyo. Pag ako kikita na sa pagbablog ako, wala pa akong kita ito. Ang kita ko nasa membership nyo. Ang mga member ko, all around Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga manok nila, chapsuy. Maraming backyard, bundok, tupada lang lumalaban pero ang manok nila napapagalaw sa El Nino conditioning system. So kahit chapsuy gagalaw sa El Nino conditioning system. Ganun po ako magturo. Kaya kung gusto nyo gumalaw din ang manok nyo, kahit chapsuy man yan, magpa-member na kayo. Pwede, ang El Nino conditioning system pwede pang gitna. Hindi lang pang tabi-tabi, hindi lang pang minimum bet, pwede tayo pang big time ang conditioning natin. Gagalaw at gagalaw ang manok. Lalo na pag naka-El Nino conditioning system.